Si Banat Bayat ngayong araw na ito, magkikwentuhan na naman tayo sa mga issue sa lipunan. Ay, grabe ho, grabe. Habang pinapanood ko ang news, sabi ko sa sarili ko, alam mo, walang biro ito ha. Siguro, sino ba dito yung mga hindi sumama sa Unitae? Meron na bang mga ano dito? Mga kababayan dito natin na hindi kayo sumali sa Unitae? Taas ngunya yung mga kamay nyo, mga hindi nagpaloko sa Unitae. Uy, Madam Annalyn Jamilano. Oh, yan si Madam Annalyn Jamilano. Ano yan? Pure yan. Hindi yan sumali sa mga megus-megus. Oh, di ba? Yung mga itaas yung mga paa at kamay ng mga hindi nagpaloko sa Unitae. Pambihira, oh. Oh, yan si Cinemotion, si Sahad Andal, hindi yan nagpaloko kay Unitae. Di ba? Solid yan, oh. Hindi, totoo naman, di ba? Hindi naman do tayo siya ng pero yan ang mga solid na hindi nagpaloko sa mga megus-megus na mga Unitae. Ay! Alam mo, Sahad, eto walang biro ito ha. Parang gusto ko tuloy tanungin si BP Sara ngayon eh. Asan na yung electric pan? Pasa-pasa pa kayo eh. Basta tayo, mga tae. Ay, mga tae tuloy. Ang bihira, oh. Hindi, alam mo, hindi ko maiwasang tumawa ng tumawa eh. Habang pinapanood ko yung mga video, alam mo kung saan ako natatawa, mga kababayan? Ito, walang biro ito. Natatawa ako doon sa mga bumabaligtad ngayon. Sabi ko sa inyo eh, yung mga vlogger na ang tatapang na ngayon, mga kala mo talagang todo-todo. Hoy! Mga putang! Hindi namin kailangan ngayon yan. Kailangan namin yan noon. Mga Hindi, di ba ho? Tama, mali. Hindi, tanungin ko kayo. Tama ba, mali? Diba? Hindi naman natin kailangan ngayon yan. Tapos na laban, mga ulul. Kailangan namin yan noon eh. Yung mga ganyan nyo. Wala na. Tain na tayo lahat ngayon. Pagkatapos nyo kaming budulin, anuhin mo pa anta mo kung wala nang Vice, ganda. Hindi ba, diba? Kaya nga alam mo, medyo hesitant ako na mag-live. Alam niyo kung bakit? Kasi minsan hindi ko maiwasan eh. Alam mo yung, hindi ko matiis yung sarili ko na mag-real talk eh. Minsan talaga kaya ayoko nagla-live. Totoo lang minsan. Yung bang pinipigilan ko yung sarili ko kasi alam ko itong bunganga ko eh. Yung bunganga ko, hindi po ito eh. Iba nakikita nitong mata ko at itong bunganga ko, iba lumalabas talaga dito eh. Alam mo yun? Kasi hindi ako yung tipo ng tao na sunod lang sa agos eh. Ngayon, puna kay Marcos. Pambihira kayo, mga gago pala kayo eh. Kayo yung naglagay dyan eh. Kayo yung nagsisisigaw nun eh. Unitae! Unitae ninyo, kita nyo nangyari sa atin. Hindi ba? Oh, pasa-pasa pa kayo ng electric pan nun. Anyari? Sino ngayon na may kasalanan? Si Marcos lang. Hindi ba naintindihan niyo ibig ko sabihin? Si Marcos lang ang sinisisi nyo ngayon. Hindi naman kaya umupo ni Marcos dyan na mag-isa. Dahil sa inyong mga tumulong, nangampanya, at higit sa lahat, bumalimbing. Sali-sali kayo dyan, tas ngayon, puna kayo ng puna. Alam mo, minsan nakakainis eh, di ba? Tama, mali. Di mo nakakainis parang... alam nyo, mahal na mahal ko ang mga Duterte. Alam nyo naman siguro po yun. Mula noon talagang solid tayo. Kaya lang habang pinapanood ko nga itong video ni BP Sara Duterte, napapakamot ako sa ulo. Ayokong punahin, kaya lang hindi na si Banat ba ito pag hindi pinuna. Di ba? Para tuloy gusto kong sabihin ng... pasensya na ho mamawalang galang na po sa ating Vice Presidente. Para tuloy gusto ko sabihin kay Madam Vice Presidente, Madam,
kung hindi po sa inyo, hindi po sana mauupo yan. Di ba ho? Aminin na ho natin ang katotohanan. Nung kayo ay presidente pa ang nasa survey, ang taas ninyo. Alam niyo ba na pangatlo lang si Marcos noon? Ang taas yun ni BP Sara doon. Ang layo talaga. Tagok. Parang ayoko na mag-live. Saan? Pigilan mo nga ako. Pigilan mo ako. Pagilan mo ako. Kaya tuloy yung pakiramdam ko na sisihin natin si Marcos. Abay, sandali ho. 2015, sandali, hindi pala 2015. Masyadong rewind yun. 2021 pa lang. Yan ang bukang bibig ng channel ng mga banateros. Di ba ho? Ang punahin si Marcos. Tapos na po kami dyan. Tapos na kami. Yung aming goal na hindi maipanalo si Marcos noon, tapos na. Tapos ngayon, you would ask us na punahin si Marcos. Hindi na ho kasalanan ni Marcos to. Kasalanan ho ng mga nagluklok kay Marcos dito. Yan ang problema eh. Tama, mali. Tapos na kami doon, kabubo na kay Marcos eh. Wala nga nangyari, nanalo nga. Bakit? Pinagtulungan nyo kami. Tapos ngayon, sama-sama kayong bumupo na. Bumabawi kayo ngayon. Aanuhin mo pa si Catherine kung wala na si Daniel. Yun eh. Tama, mali. Di ba? Kaya ako naiinis eh. Alam nyo, sa totoo, aaminin ko na ho sa inyo. Hesitant po talaga ako mag-live. Kasi yan ho yung nararamdaman ko eh. Yan ho talaga yung nararamdaman ko for this past few days na nakikita ko yung mga vlogger na nampuna sa pulisiya ni Marcos. Mga vlogger na kung ano-ano sinasabi kay Marcos. Naiirita na ako. Alam mo, nako-comment ko lang habang pinanonood ko sila minsan habang nasa tren ako. Tarantado pala kayo naglagay dyan eh. Pasensya na pero totoo eh. Alam mo yung pakiramdam ko? Kayo may kasalanan kung bakit naupo yan. Ang dami ninyong binudol. Ang dami ninyong pinaniwala. Sinuportahan ninyo yan. Ikinampanya ninyo. Kung hindi dahil sa inyo. Tapos ito naman makikita natin si VP Sara Duterte may puna. Sa loob-loob ko, anak ng weteng. Kayo naglagay dyan. Kung hindi po kayo, Madam Sara, sumali kay Pangulong Marcos, hindi sana naupong presidente yan. That's the real talk. And I don't want to say that because I know people would criticize me for this. Pero if hindi po nyo sinalihan sa unit team yan, si Marcos, di sana hindi naupo yan. That's the real talk eh. That's the real scene. Di ba ho? Yun yung pinaka-senaryo nito. It is, sorry to say, but this is the truth. Kung hindi ninyo ikinampanya yan, kung hindi kayo nag-vice president yan, hindi sana ganito ang bayan natin. Ngayon sisisihin natin, ikikriticize natin. Wala tayong magawa. Unless may gawin kayong paraan para matanggal yan. Di ba ho? Pasensya na po Hindi po kasi ako yung tipo ng taong sip-sip lang. For the sake of ganito lang, sisip-sip lang ho ako sa inyo. Hindi ho. Hindi ko ho personalidad ng sumipsip. Humigop, oo. Humigop na itchira, no. Pero sumipsip, hindi ho. Pagpasensya nyo na, yun ho kagad ang unang puna ko nung na pinanonood ko tong mga news eh. I love what you're doing right now, Madam VP Sara Duterte, for criticizing the move for this bullshit peace talks. Ako, demonetize ka na naman yan, Banat Bay. Wala ka nang hindi ko totoo, di ba? Madam Craving Heart, maraming salamat. Pero, ay nako. Yun lang, nasabi ko na, maraming salamat. Sana hindi ko sasabihin to. Thank you very much. Ako po si Banat Bay. Bye-bye. De, joke lang po yun. Joke lang. Joke lang po yun. Grabe ka naman, Banat Bay. Misa ka na nga lang mag-live. Nagpaalam ka.
Ito bunganga ako kasi. Ipapahamak na naman ako nito. Baka hindi na ako makauwi. Uy, gusto naman. Ay, nako. Magkape na nga lang tayo sa 7-Eleven. No? 7-Eleven na lang tayo. Di na kaya yung tour. May 1 buwan pa ako mahigit dito. Pambihirang buhay rin. Oo. Ay, nako. Ito na. Simulan na natin ang usapan natin, ha. Hindi, alam niyo yung... kasi may mga nagsasabi. May mga nagsasabi kasi, may mga nagpupuna. Asan ka na, Banat Bay? Ba't di mo na pinupuna itong si Marcos? Ba't di mo pinupuna yung ganito? Alam niyo kung bakit? Sawa na ho kami. Yun ang totoo eh. Kung kayo ang nasa posisyon namin mga iskonyan, yung mga hindi bumoto kay Marcos noon, ganito nararamdaman ninyo eh, 'di ba? Yung nararamdaman ninyo, nasawa na kami. Mula noong 2021 o 20 pa lang, pumupuna na kami. Until na, pumupuna kami. Ano nangyari? 'Di ba ho? Dahil pinagtulungan nyo kami. 'Di ba? Pinagtulungan nyo kami na kesyo kami pa ngayon yung masama, kami pa ngayon yung balimbing, kami pa ngayon yung bayaran. Pinagtulungan nyo kami. Kung ano-ano sinabi nyo sa amin. Di ba ho? Kayo mga vlogger na Ako, ayoko talaga kayong murahin, mga ano kayo. Mga bakero kayo eh. Hindi, totoo. Tapos ngayon, uudyokan nyo kami, ba't di kayo magsalita? Ba't di kayo? Nagsasalita na kami. Ang taon na kami nagsasalita laban sa gobyerno na ito. Laban kay Marcos. Kaya lang yan dyan na ho yan. Wala na ho tayo magagawa. O yung ang i-criticize na lang natin, yung mga polisiya ngayon. Di ba ho? Di ba? O sabi ni JMC, sawa ba talaga or may dahilan? Tanungin kita, JMC. Tanungin kita. Nakakita ka ba dito na hindi ko pinuna si Marcos? Araw-araw ko pinupuna hanggang ngayon. Umay na nga kami. Umay na kami, tinitira namin araw-araw pati ang mga polisiya niya. Hihirit ka pa dyan, nabudol ka, isa ka rin tonto. Di ba? Tuloy-tuloy lang ang pagbanat natin. Bakit po? Kasi nga naniniwala tayo mali yung mga polisiya. 'Di ba? Pero yung yung pagpuna ninyo doon sa tao mismo, abay, bumawi naman kayo mga nabudol. Kayo na ngayon. Alam niyo, sa totoo lang ako, natatawa na lang ako doon sa mga nabudol eh. Yung ngawa ng ngawa ngayon. Ang totoo. Tawa na lang ako ng tawa eh. 'Di ba? Kasi nga, kita nyo nangyari sa pinagagawa ninyo. Ito, pakinggan natin si Woo! Kakairita. Alam mo kung bakit? Ito, panoorin nyo ito ha. Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw, ubayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army. Naalala niyo yung interview natin kay Pangulong Duterte? Marami nagsabi nung nagtaka. Eric Sabio, marami salamat. Marami nagtaka nun dahil isa sa mga binanggit ni Pangulong Duterte na merong isang kandidato dyan na presidentiable na alam naman nating sumusuporta sa mga komunista. Meron isang dyan na gano'n ang yun ang kanilang ginagawa. Marami nagsabi nun na si Leni Robredo yun. Hindi ako umiimik. Bakit? I cannot speak for the president. I will never speak for the president. I have no right to speak for the president. Even if ako yung nag-interview. Even if I know kung sino ang tinutukoy niya. Kasi nga, syempre off-cam, nag-uusap kami. Kaya lang,
Hindi ko na kailangang ispelingin pa ngayon. Dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, Ito yung isang bagay na paulit-ulit ko sinasabi. Itong mga terorista na ito, itong mga komunistang CPP, NPA, hindi ho ito kriminal. Ito'y terorista. Ibig sabihin, mas mataas pa sa kriminal ang ginawa nila. It's a decades of criminal act ang ginagawa ho nila sa bayan natin. Kami po mismo ni Mocha na interview po namin ng mga biktima nila, mga kabataan ginahasa. Kahit mga lalaki, ginahasa na mga lalaki na mga kadre nila. Mga batang, mga babae, binanata nila. Ganyan ho kademonyo. Etong mga to ay hindi ho tao. Demonyo na ho ito. Sinapian na ho ito mga animal na to. Yan ang katotohanan. That's why I really disagree dito sa peace talks na ito. Doon sa mga nagbabalik loob, okay ako doon. Bakit? Ginawa rin ni Pangulong Marcos yun. Kasi tandaan natin, dalawang klase ng NPA. Meron dyan na biktima lang. Okay? Meron ho dyan talagang mga damonyo. Yung mga nabiktima, kailangan natin ibalik loob. Kailangan natin ibalik sa sa gobyerno. Kailangan natin ibalik sa bayan natin. Yun, ako naniniwala ako doon. Pero para sa peace talks, yung talagang magkakaroon ng peace talks, maling-mali ho yan. Lalakas ho talaga. Kaya nga sinasabi ni Madam BP Sara dito wag ho nating kalimutan ang ginawa nito mga demonyo na to sa bayan natin. Di ba ho? Demonyo ho sila walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army, at National... Sabi nito ni Zuko Babes, let's stop blaming and start supporting Sara. She need us right now. I understand your point, Madam Zuko Babes. But we have to put it into the right perspective. Kailangan natin ilabas yung foundation. Hindi basta-basta na ganito lang, sisi lang. Kasi it would be fanatic lang, Madam. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Magiging panatiko lamang tayo kung bigla lang tayong kakabig at susuportahan natin to because sumali sila doon sa pinaglalaban natin. Hindi ho. We have to point out anong mali. Diba? Kasi ganito sa aking channel, hindi ho ito tipong pareho ng ibang mga vlogger dyan. Basta na lang nila ikinabig yung kanilang kwento. Yung kanilang script ikinabig na lang nila basta-basta. Hindi ho pwedeng ganun. Kailangan ipaliwanag ho natin ng pundasyon. Bakit ba nagkaganito itong bayan natin? Kailangan natin ma-pinpoint ang dahilan kung bakit tayo nagkaganire. Diba? Kailangan natin Hindi ko naman sinabing babanatan ko si BP Sara Duterte. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang punto natin dito, kailangan natin i-lay ang ating foundation. What really happened? Pati ito mga vlogger na ito. Diba? Para maintindihan nila, okay, eto, dito kayo nagkamali. Next time, ewan ko kung ano nangyari sa inyo. Next time, makikinig kayo kay Pangulong Duterte. Yan ang hirap sa inyo Di ba? Hindi kasi kayo nakinig. Yan ang pinakapunot dulo nito. Nagsalita ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi kayo nakinig. Binanatan nyo pa nga. Inaway nyo pa nga. Tapos ngayon bigla lang kayong babalimbing tapos sasabihin ninyo, tatahimik kami at hindi namin kayo pupunahin. That's wrong. Anong tawag doon? Idolism, fanaticism, di ba? Kailangan ipakita natin, etong pagkakamali nyo Next time, listen. Di ba? Kailangan nyo tayong mag-listen. Yun Next time, makinig kayo kay Pangulong Duterte. Kung ano sinabi niya, pakinggan ninyo. Sorry to say, pero hindi ho kasi ako yung tipo ng taong o tipo ng vlogger na basta-basta lang. Makinig kayo. Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan, kabilang na ang mga menor de edad, ang naging Kasi alam nyo kung bakit? Bakit ko ine-emphasize to? Ha?
Mga ano dyan, pinainit nyo ulo ko aga-aga. Alam nyo kung bakit ako in-emphasize to? Para hindi na maulit ang pambubudol na ginawa sa inyo. Yan ang totoo. Kasi ito na naman po tayo eh. O, sige, babanatan nyo si Marcos. Tapos kakampihan nyo si Amy. Anak kayo ng tuweteng, oo. Naintindihan nyo ibig ko sabihin kung bakit ako galit na galit. Kaya busit na busit ako dun sa mga vlogger kuno na bumabanat kay Marcos ngayon. Tapos kakampihan nyo si Amy. Ano katarantaduhan yan? Di ba ho? Oh, sige, yung mga nabudol dyan. Ngayon magpapaniwala kayo doon sa mga vlogger na nagsasabing galit na sila kay Marcos pero kakampi si Amy. Anak kayo ng weteng. Di ba? Yun ang nakakabuisit eh. Kakampihan nyo pa si Amy. Akala ko ba ayaw na natin sa Marcos? Ganyan-ganyan pa kayo. Nabudol kami. Pero gusto namin si Amy. Anak kayo ng tete. Di ba? Parang mga gunggong. Ayaw na natin si Marcos, period. Pati si Amy isama nyo. Lahat silang ang kanila. Ang hirap sa inyo. Babanat kayo, kapiraso lang. Hap-hap lang. Tapos sasabihin nyo pa, kami pa ngayon ng bayara. Mga hindot pala kayo eh. Kayo nga, hindi nyo kayang diretso yun eh. Sabihin ninyo eh. Sige nga. Kami, mga banateros, no na kami. Kahit nung simula, no na kami. Hanggang ngayon. Eh kayo, meron pa kayong, ayaw namin si Marcos, pero gusto namin si Amy kasi magkaiba yun. Ay, mga tanga. Pinaiinit nyo yung ulo ko eh. Di ba? Tama, mali. Oh, no kayo kay Marcos. Amy pa kayo ng Amy ngayon. Kaya ako idinidiin yung mga pagkakamali nyong kayong mga vlogger dyan at kahit si Madam BP Sara Duterte para this time, huwag nyo naman ang kampihan si Amy Marcos. Parang awa nyo na. Pareho lang yun. Same. Biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo. Lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan... Antindi niyan. Agreement, di ba? With the devil. Naku po, patay tayo dyan. Alam mo, ito lang ang tanong ko dito eh. Ito lang ang tanong ko. I understand your statement, Madam BP Sara. I admire you for standing up against your teammate na si Marcos. I understand. But the question is this. You are the vice o co-vice chairman ng NTF-ELCAC. Co-vice chairman po kayo, di ba? Ng NTF-ELCAC. Ano ho ang inyong gagawin ngayon na merong pinirmahan ho itong ating executive secretary? At ngayon ay disagree po kayo. Eric Sabio, maraming salamat po. Thank you very much po. Kung kayo ay disagree, Madam Sara Duterte, dito ho sa ginawa ng ating pamahalaan ni Marcos at ni itong pinirma ng executive secretary bilang NTF-ELCAC vice co-chairman.
ano ho ang inyong gagawin? Yun ho ang tanong ko dito. Napaka-importanting tanong ho nito. Kasi ho, kayo ay vice co-chairman. Kung kayo ay may paninindigan, iwanan nyo na ho yan. Kasi kasama kayo sa susunod doon sa executive order na yun. Kaya nga sabi ko sa inyo making speech, making statement like this, it's okay. Actually, we support and we admire. Diba? We appreciate, we admire, we love this kind of speech sa ating VP Sara Duterte. Pero the question is, we need more. Your works. Alam nyo, ako ay bilib na bilib sa paninindigan ni VP Sara Duterte dahil po sa kanyang stand pagdating sa mga komunista at mga terorista. Sabi niya nga, actually na kahit noon pa yan, very personal yan. Kung maalala ninyo, si VP Sara Duterte ang nag-komento na tanggalin ang Makabayan Black sa Kongreso. Siya po ang talagang lumalaban. Kung si Pangulong Duterte ay merong war on drugs, si VP Sara Duterte ay talagang dito ang laban niya dito sa mga NPA terorista. Kaya nga sa kanya, it's very personal. Inamin naman niya, very personal. And because of this, Madam VP Sara Duterte, I admire you so much. But you have to do something else, Madam VP. You have to do something else. Speech is not enough. Yun ang totoo. Di ba ho? Ang speech ay hindi po sapat. Kailangan hong meron kayong gawin. Kung kailangan ninyong kausapin ng personal ang ating Pangulo at sabihin ninyo, mali ka dyan. Umayos ka. Di ba? Yun eh. Hindi ho sapat lang yung magsalita. Or di kaya ipakita ninyo. Mag-resign ako kayo sa NTF-ELCAC. Be the voice of the opposition. Since yun ang tinayuan ng inyong father, this time follow your father. Sorry to say, but sabi ko sa inyo bibig ko, balakatak eh. Diba? Palibasa gusto mo yata si Tulfo. Ano ba naman klase mga komento yan? Pang pangkabutas yung mga komentong ganyan. Ano kinaugnayan ni Tulfo dito? Pabihira ka naman. Ang gusto ko maging presidente, Sisko! Anak ka ng wewe. Hindi pa ba alam yan? Ikinampanya nga namin eh. Gusto mo si Tulfo? Anak ng tangam. Ang pinag-uusapan natin dito yung statement ni VP Sara Duterte. Di ba ho? Ay, nako. Parang mga gunggong eh. Alam nyo, ako, sa totoo lang, ito pa rin ang aanuhin ko. Kaya sa 2000, gusto ko ito para lang sa kalaman ninyo ha. Oh, sinemosyon ang puso mo. Nakalaman nyo lang. 2025 talagang ikakampanya ko si Iskong tumakbong senador. 2028 itutulak ko siyang maging presidente. Tumakbong presidente pala, hindi maging presidente. Tumakbong presidente. You know why? Kasi etong nakita ko kay Isko. Lalong-lalo na yung mga pagkatalo niya, itong nakaraan. Wala akong nakita sa kanyang ni hindi nga siya publicly bumira kay Marcos. Wala. Tahimik siya. Ayun, naglaro lang sa Itbulaga. Di ba? At the same time, kita nyo yung nag-number 1 nga ho yung yung Santa Ana Hospital. 'Di ba ho? Yung mga kanyang ginawa, nagawa niya in 3 years. Naayos niya, gumanda. Ibig ko sabihin, if proof and proof, eto mamang to may proof. Yun ho talaga ang totoo dito eh. Ngayon, paano kung tumakbo si VP Sara Duterte?
At si Isko kung sakasakali. Tuloy. Na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died. Wilfred De Castro, di ba tropa din ni Isko si Joma? Hindi ho. Wag ho tayong kulang sa impormasyon. Ang nagpadala po kay Yorme nung pumunta siya doon kila Joma noon nung nagkaroon ng peace talk ay ang gobyerno natin. He is part of our delegates. Wag ho tayo maging mangmang. In the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation. Sabi nito isang to, alam ko ang tunay na banat bay. Figure ka ng social media, feeling mo random naming kaya palagay ko nanggugulo ka ngayon pero pera o bato? Anong nanggugulo? Kasi hindi ako sumasakay dun sa istorya nyo. Hindi, kasi yun ang gustong mangyari ng iba, sumakay ako sa istorya ninyo. Hindi yan ang, pasensya na ako kayo, hindi ako yung tipo ng taong sasakay sa katangahan ninyo. Nang totoo? Mantakin mo, ito nga ang tanong ko sa inyo anong katangahan yan? Meron isang vlogger dyan, galit na galit kay Marcos ngayon, sising-sisi sabi niya si Marcos, pero okay naman siya kay Amy. Hindi ho ba kayo namamangmangan dyan? Sino kayo sa atin na mukhang tanga? Tanungin ko ho kayo. Di ba ho? Okay sa inyo si Amy? Nagpapaniwala kayo sa script niya na kontrabida siya sa kapatid niya? Anak kayo ng weteng. Ganon kayo kababaw na nagpapaniwala. Isipin niyo ha, nabudol na nga kayo ni Marcos, magpapabudol pa kayo kay Amy. Anong tawag mo doon? Araw-araw bubudol kayo? Gumaya kayo kay Catherine. May lesson na matututunan kay Catherine. Kasi totoo daw yun Sabi niya, sabi nung iba. Sa chismis. Lalong-lalo na mga nakausap ko mga Katniel fan. Matagal na palang tinitiis ni Catherine. Di ba? Ilang beses na daw siyang nahuli daw etong di umano, etong si Daniel. Anak ng waiting. Ba't napunta dyan, Banatbay? Kasi, buti ba si Katniel nagsisi na? Buti ba siya nagsabing, finally, I will end this? Kayong mga galit na galit kay Apo Marcos ngayon, magpapabudol pa rin kayo sa kapatid? Anong katangahan niya araw-araw? Di ba? Anong gusto nyo araw-araw kayong magpapabudol? Pagkatapos sasabihin ninyo, hindi na si Amy, yung anak naman. Kasi ganit. Chapter close. Yun na nga Pwede ba kayong mga vlogger dyan na galit na ngayon kay Marcos, pwede bang sabihin nyo, chapter close? Marcos, chapter close na? Hindi May puwang pa kayo kay Amy. Tapos sasabihin nyo kami pa mga banateros vlogger ang naiba kwento. Di ba? Kami nga hanggang ngayon, isko pa rin Isko pa rin ang gusto namin maging presidente. Pasensya na, yan ang totoo. Kung hindi tatakbo mga Duterte, kung hindi tatakbo si Pangulong Duterte, ako feeling ko lang eto, just to be feeling ko lang hindi naman po hindi sasabayan ni Isko si BP Sara Duterte. Feeling ko lang ho yun I'm not speaking for Isko, okay? Matagal ko na rin siya hindi nakakausap. Pero feeling ko hindi niya lalabanan. Ngayon, kung tototohanin ni Pangulong Duterte ang sinasabi niyang wag niya nang patakbuhin tong anak niya, mag-isko ako. Walang question about it.
Wala ho. Walang ibang choice dyan. Na totoo lang, iskong-isko pa rin talaga ako. Di ba? And pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemy. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Syukran. Syukran, Jesilan! Palakpakan, madam. But again, Miss Madam BP, speech is just a speech. We need more. We need more of your statement siguro by resigning sa NTFL. Panindigan ho natin itong kasi nakakaano na dito, tama ho siya. Bago pa nagsalita si BP Sara Duterte, i-rewind ninyo ho, meron na ho tayong video tungkol dyan. There is no such thing as peace talk sa terorista. Kung sinasabi nyo eto nga nagtataka nga ako, napakabaligtad ng mundo ngayon lalo na sa Pilipinas. May amnesty dito sa mga teroristang ito. So ibig bang kasabihin nun, kasama si Tebes dyan? So sira na naman ang script nyo. Hindi, ito ulitin ko. You're telling me that there is an amnesty for terrorists. And there is a peace talk with terrorists. Yan ang sinasabi ninyo. And binansagan yung terorista si Tebes. So therefore, there is an amnesty kay Tebes? There is also an amnesty and peace talk dito kay Tebes? Patahimikin nyo si Remulla. Diba? Yun lang ibig ko sabihin Kaya tayo bumabaluktot. Kaya tayo nagkakamali-mali dyan sa gobyerno na to. Kasi iba-iba kwento ninyo. Patahimikin nyo si Remulla sa pagdadaldal niya dyan kay Tebes. Maganda ata for President si Sara Duterte, Bongo for Vice President. Pwede. Rodrigo Duterte, Senate President. Huwag nang banat Vice House Speaker. Pambihira. Yan ang nakakagago dito sa gobyerno na to Yung kanilang sinasabing amnesty para tsaka peace talks dito sa mga terorista. Pili. Hindi pwedeng ganun. Ang batas, sabi nga, law applies to everyone, di ba? Talagang kailangan mag-apply ito sa lahat. Hindi pwedeng pili lang. Ito lang ang patatawarin, ito lang ang hindi pwedeng ganun. Kailangan mag-apply ho ito sa lahat. Kung ganun, sinasabi ninyong mag-a-apply ang amnesty na yan kay Tebes? So wala nang kaso si Tebes? Ganun? Proposal pa lang, it's subject for approval pa lang ng presidente. No? Hindi, kaya nga ho naglabas si BP Sara Duterte. Natingnan niya ulit. At saka kahit naman maging yan, maging executive order yan, pwede naman niya humbawiin yan. So, yun na nga ang sinasabi natin dito Kung ganito ay mapatupad, dapat may gawin pang kakaiba si BP Sara Duterte. This is our point. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. May iba pa tayong punto. Ang punto natin dito, iisa lang yan. Kung talagang etong sirsir ang kanyang pananalita tungkol ho dito sa pag-criticize niya sa polisiyang gustong ipasa nitong gobyerno na to. Kasi so far, hindi pa po nagsasalita ang si Marcos. Ang nagsasalita pa lang mga amuyong niya. Wala pang sinasabi to kaya nga, sa totoo lang, may pag-asa pa. Okay? Ako naniniwala ako may pag-asa pa Ako feeling ko lang. Ito pakiramdam ko lang po, Pakiramdam ko lang po. Babaluktot to si Marcos. Dahil si BP Sara Duterte na nagsalita. Feeling ko magbebento si Marcos. Feeling ko makikinig ito kay BP Sara. Kasi feeling ko, ang mga nagtutulak lang naman, yung mga nasa paligid. Yun ang sa tingin ko. Kasi so far, habang binabasa ko yung mga news, pag titingnan ninyo yung news, hindi pa nagsasalita si Marcos tungkol dito. Feeling ko, etong mga amuyong niya ang nagpapasa nitong executive order na ito yung mga nagagaganyan. Pero hindi pa talaga siya totally pinipirmahan, I think. So, there's still a chance. Okay? I really hope sana hindi humatuloy. And Mr. Marcos,
makinig ho kayo kay Vice President Sara Duterte. Dahil pag hindi ho kayo nakinig, baka may ibang gawin yan na eventually ikasisi ng inyong gobyerno. Tandaan ninyo, pag balik-balik rin po natin, iba pa rin ang ratings ng mga Duterte. Kahit to pinilayan siya ng confidential funds na yan, iba pa rin ang kanilang ratings sa taong bayan. If you don't want na maging ganun ang political career ninyong tuluyan, dumadaus-dos, ika nga. Makinig ho kayo. Makinig po kayo kay VP Sara Duterte. Sana ho, makinig kayo. Ito pa, gusto ko lang i-discuss ito, ha? Napaka-importante ito, eh. Ha? No-show si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa preliminary investigation sa reklamong inihain sa kanya ni Congresswoman Franz Castro. Depensa ng kanyang kampo, wala raw natanggap na sabina ang dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sumugod sa harap ng Quezon City Hall Court of Justice ngayong araw ang iba't ibang militanteng grupo na sumusuporta kay ACT Teacher Representative Franz Castro para ito sa preliminary investigation na reklamong grave threat na isinampa ng kongresista laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman nagpadaig yung supporters ng dating Pangulo. Ang tanong ho ng taong bayan, kayo po ba yung Franz na NPA at komunista? Yun lang ho ang tanong namin eh. Maigpit ang seguridad sa lugar dahil inaasahang darating sa piskalya ang dating Pangulo matapos ipasabpina. Handang-handa si Castro na maka-face-to-face ang isa sa mga madalas na kritiko niya. A former president, siyempre ako naman ay teacher, tayo ay pakikita naman natin yung respeto natin as a former president. Pero no-show si Duterte na ikinadismaya ng kongresista. As a respondent, dapat hinaharap niya yung kaso niya. Sa halip, 2 abogado lang ang nagpakita at sinabing wala raw natanggap na sabina ang dating Pangulo. Sinasabi nila, ina-allege nila na wala pa daw natanggap si ex-president Duterte ng subpina at saka yung aking complaint. So wala pa daw siya natanggap at ngayon tinanggap nung 2 counsel. So ang ibig sabihin, mag-aantay na naman tayo. Kasunod niyan, naghain din ng supplemental affidavit si Castro para sa panibagong reklamo kaugnay ng pagbabantaraw. Ito si Castro, feeling ko kursunada lang niya si Duterte. Gusto niya makita, no? Hindi, sa totoo lang, feeling ko kursunada. Madam, may asim pa ba si Pangulong Duterte sa'yo? Feeling ko, atat na atat ka makita to si Pangulong Duterte. Crush niya, no? Sa tingin ko, crush niya. Walang biro. Crush kaya nito ni Madam si Pangulong Duterte? Hindi kasi alam niyo kung bakit, ha? Alam naman niya siguro sa dami ng kasong kinahaharap niya. Di may mga kaso siya? Pag preliminary investigation, hindi kailangan humarap ang yung iniimbestigahan. Okay ho? Hindi ho kailangan humarap po yun. Pwede ho abogado niya at pwede hong manumpa sa ibang lugar ng prosecutor yung para sa salaysay. Diba ho? Pwede ho yun. Hindi kailangan mismo dyan. Eh yung ginagawa ninyo, drama lang yan eh. At alam mo yan. Sa dami ng kaso ng grupo ninyong kinaharap, hindi naman lagi kayo humaharap eh. Minsan yung abogado lang. Wag ko tayong tatanga-tanga. Eh, bakit niyo pinaparap si Pangulong Duterte dyan? Crush nyo? Di ba? Yun ang tanong ho dyan eh. Bakit ho ba niyo pinapaharap dyan si Pangulong Duterte? Crush na crush nyo ho ba talaga? Ang bihira kayo. Ano mo, sabihin mo lang kung crush mo. Samahan kita sa Davao. Doon tayo sa Davao, punta tayo doon. Ulit ni Duterte sa kanyang TV program noong November 16. Nagbigay ng 10 araw ang korte para sumagot ang dating Pangulo sa mga reklamo ni Castro. Sa December 15, itinakda ang preliminary investigation. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Tsaka ano yung nga yun? Totoo ba yung parang ang dating inaamin ninyo kayo yung NPA?
Di ba? Kasi sabi naman, France lang eh. Sabi ni Pangulong Duterte, France lang. Bakit? Maraming si Franz Promaren. Si Francis M. Pwede yun. Ay, sorry. Malangit na pala. Pasensya po. Di ba? Wala naman sinabing Franz Castro. Ito ha. Actually, yung balita na yan, konti lang yung pinakita ng mga Duterte supporter. Pero maraming mga Duterte supporter ang pumunta. Ipakita lang natin dito ha. Kasi hindi ho yan masyadong binalita. At mga makakaliwang supporter ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa Quezon City. Si MJ Mondihar sa report live. Magandang gabi, MJ. Franco, magandang gabi para matiyak na payapa. Ayan. Maganda itong komentong to. Tanong lang po, bakit iskomunista tawag dyan kay Isko Moreno? Pinatanggal lahat. Patalastas against CBP, pinagbili para Divisoria. Alam mo, yun na nga nakakainis dyan, Madam Clarita. Diba? Hindi po namin makakalimutan yung mga putang inang fake news na vlogger na bumanat noon kay Isko at sinabing komunista siya. Benta ng Divisoria. Tapos ngayon babalimbing lang kayo, sasabihin nyo galit na kayo kay Marcos kaya kakampi na kami sa inyo. Ano gusto nyo? Unity din tayo? Kala nyo ha? Huwag kami. Kami may paninindigan. Huwag nyo kaming ululin. Pagkatapos ninyong kung ano sinabi ninyo kay Isko noon, tapos sasabihin nyo ngayon, sama-sama na tayo against kay Marcos. Matagal na kaming against kay Marcos. Huwag kayong makijoin sa... Di ba? Ito lang nakakairita dito sa mga hindot na to eh. Sa totoo lang po. Ngayon parang kami pa ang merong utang na loob sa inyo. Kayo yung po, kung hindi nyo siya nasiniraan si Isko noon, kung hindi nyo binabanatan ng kung ano-anong fake news, o, di ba? Binanatan nyo ngayon, magsisisi kayo. Tapos gusto nyo makijoin kami sa inyo. Sa kwento nyo. Tapos pag hindi kami nakijoin sa kwento ninyo, sasabihin nyo, bayaran kami. Mga gunggong pala kayo eh. Di ba? Yan ang totoo eh. Ang gusto kasi nila, sumali kami sa kwento nyo. Hindi kami sasali sa kwento nyo. O, para sa kaalaman ninyo mga nabudol na tangang vlogger. Hindi kami sasali sa kwento ninyo. Pasensya na kayo, pero yung kwento ninyo may self-interest. Kami wala. Ang kwento ninyo kasi, bumabawi kayo kasi hindi kayo nakinabang. Kami, matagal na kaming galit. Naniniwalang mali. O, tas gusto nyo kami isali sa kwento nyo? Ang bira kayo, oo. Mga magiging ganap ay bantay sarado ng mga pulis kanina ang venue para hindi magpang-abot ang dalawang grupo. Yan ang sigaw ng Solid DDS o Digong Duterte supporters sa harap ng Quezon City Hall of Justice. Ang kanilang pinaringgan, mga progresibong supporter ng ACT Teachers Party List. Nasa QC ang dalawang grupo Lunes ng hapon December 4 sa preliminary hearing ng kasong isinampa ng ACT Teachers Representative na si Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa kasagsagan ng picket protest ay mag-isang sinagot ng pro-Duterte vlogger na si Dan Chan ang mga makakaliwa. Bit-bit rin ito ang poster na may mugshot ni Castro. Walang ginawa! Yes, walang ginawa! Yes, walang ginawa! Ano to? Ano to? Ano na status ng kaso? Antaray nitong vlogger na to. Palakpakan natin itong vlogger na to. Palakpakan natin isa pa. Hindi ko kilala itong vlogger na to. Hindi ko alam kung binanatan ako nito. Pero dahil sa ginawa niya yan, palakpakan natin. Anong status ng kaso na to? Si Castro ay kabilang sa mga nahuli noong 2018 sa bayan ng Talaingod, Davao del Norte. Dahil sa bitbit na 14 na minor de edad na wala umanong paalam sa mga magulang. Ikinulong sila sa Talaingod sa mga kasong kidnapping, child abuse at trafficking pero nakalaya rin matapos makapagtiyak. Parang ang ganda ng picture na to, no? Paskil kaya natin to, gawin natin tong ano. Parang gusto ko itong picture na to eh. Paalala. Di ba? Paalala.
Wag mag-ano. Si Brothers Traveler ata siya, Boss Banat. Sino yun? Sorry, pasensya na, hindi ko po alam ha. Pagpatawad mo na kung ikaw si Brother Travelers, hindi po kasi ako masyadong, talaga ako may short-term memory po. Kumaga po ako nakakalimot. Kaya hindi madali ako nakamove on sa jowa kung niloko ko. Bantag supporter yan. Kaya naman pala atapang atao eh. DDS talaga yung vlogger na yan. Dahil dyan, palakpakan natin. Maganda. Daw, magawa tayo ng mag-meme. Gawa tayo ng meme. Babala, mag-ingat sa babaeng to. Hinahanap si Pangulong Duterte. Di ba? Huwag tularan, no? Pwede yan. Pwede. Paskil yan. Ikalat natin yan dito sa Japan. Sa panayam kay Chan, mariin itong kinundi na si Castro. Now, France, o Congressman Pras o France, na komunista at NPA. Ang tanong ho ng taong bayan, kayo po ba yung France na NPA at komunista? Yun lang ho ang tanong namin eh. Nagugat ang kaso ni Castro laban sa dating Pangulo dahil sa pinagbantaan ro nito ang buhay ng mga kaliwang kongresista sa kanyang programa sa SMNI, Nagikan sa Masa para sa Masa. Pero para kay Chan at sa milyong-milyong supporters ni dating Pangulong Duterte, yun lang ho ang tanong namin eh. Kayo, kung tatanggapin po niya... Nakakatuwa kasi itong kanina yung news sa News 5, parang ang piniture lang kaperaso. Diba? Halatang halata mo. At least ito, ang piniture talaga dito, itong supporter ni Pangulong Duterte din. Diba? At least balance lang. Po si France na NPA at komunista, marami hong mga kapulisan dito. Ulihin nyo na ho. Hindi ba inuhula ang mga NPA? Dalawang bagay lang yan. Kapag dinina niya, bakit pa siya nagpalang kaso dito? Kung tatanggi niya na, kasi ang binanggit po ng ating mahal na Pangulo, dahil Pangulong Rodrigo Duterte, ay yung France na NPA at... Tama yung punto dito eh. Ay, kung ganda ng picture ni Madam. Bagay na bagay yan. Yan ang display natin. Yan ang ating thumbnail. Ganda eh. Hindi, alam mo, tama naman yung punto niya dito. Actually, matagal lang ina-argue yan nila Roque at saka ni Panelo. Na-argue nila yan eh. Kasi dapat ang libel o cyber libel, dapat talagang sinabi ko sino yung tao na yun. Binanggit talaga kung sino yung tao na yun, kung sino man ang pinagbantaan. Kailangan, wag kasi ito si Castro. Pans Castro, makinig ka. Wag ka kasi nakikinig kay Libayan. Baka abogado mo si Libayan eh. Yung death threat naging death wish. Yung death wish naging death threat. Tapos siya daw yun. Di umano na sinasabi niya. Kahit hindi naman binanggit yung pangalan niya. Sa cyber libel o libel, kailangan banggitin talaga yung pangalan mo. Kaya talagang makilala kung sino ka. Identifiable, ika nga. Yun ang sinabi ng batas. Alam mo, Madam Franz Castro, wag ko kasi kayo nakikinig kilibayan eh. May sariling batas yan, kaya nga ang pangalan na lang ng channel niya, Batas Natin. Sa kanya lang yun eh. Diba? Tuloy. Komunista. Diba? Maliwanag po sa gikan sa masa para sa masa. Now, ang tanong ko, siya ba ang NPA na tinutukoy at komunista? Bukod kay Chan, dumayo rin ang mga taga-Citizens Coalition for Transformation Movement. Lumipad sila mula pa Davao City para lamang ipakita ang suporta sa dating presidente. Hindi naman nagpatalo ang Duterte supporters sa noise barrage ng mga makaliwa at buong tapang na hinarap ang mga ito sa mapayapang paraan. Hindi, alam mo, kung ako lang nasa Pilipinas, sasali ko dyan. Kung ako lang nasa Pilipinas, sasali ko dyan. Kaya lang, wala ho tayo doon. Kaya hanggang dito na lang tayo. Sana kung meron pang mga susunod na mga ganyan, sabihan nyo po si Dada. Si Dada talaga. Hindi, kasi siya ho ang nakaka-monitor ng mga ganyan eh. Sabihan nyo si Dada na ma-announce natin dito at baka naman pwedeng sumali tayo dyan, di ba? Bilang magkakaiba man siguro tayo, maybe, not everything we agree on together, di ba? Pero sali-sali tayo dyan, ha? Sali. Sa Pilipinas lang yan, NPA naging government, hindi nga government employee, madam eh. Government official. Ganon eh. Ay nako. Eto ba? Ay nako.
Magagalit sila dyan. May hirit si Major Problem. Ang baloslos ay si wag. Magagalit sila dyan. Baka sabihin na naman nila, galing sa akin yan. Bakit kaya hindi impeach yung mga kamatayan black? Ewan ko nga eh. Hindi, alam mo, sa totoo lang, kasi inisip ko na maigi yan. Ano ba ang maaring solusyon dyan? Kasi kailangan mo muna ng kaso, ng matindi, para... Ako, ang pinakamagandang gawin dyan, durugin na talaga ang NPA. Kasi kaya ho sila nakakakuha ng boto dahil sa pananakot ng mga NPA na to doon sa mga lugar na kung saan teritorya nila. 'Di ba, kung makikita, naalala ninyo, 'di ba, merong mga campaign material na nakita doon sa kuta ng mga NPA na nakalagay doon yung mga party list na Makabayan Black. Sila ho ang nangangampanya diyan. Sila ho ang nananakot doon sa mga baryo-baryo na kung saan doon nila pinipilit na iboto yung kanilang party list. Yan ang totoo diyan. Kaya ang pinakasolusyon diyan, ubusin lang talaga yung NPA na yan. Pag naubos ang NPA, mawala na sila ng mga armas, mawala na sila ng army, mawala na ho sila ng lakas. Hindi na ho nila kayang manakot doon sa mga baryo-baryo para bumoto dito sa Makabayan Black. Kaya hindi ho talaga ako agree dyan sa peace talks na yan eh. Dahil lalakas na naman po sila. Kaya napaka-importante na sila po ay madurog na ng tuluyan. Ito na yung momentum eh. Alam mo, ito lang Mr. Marcos, ang ganda na ng momentum nyo, tinuloy nyo yung laban dito sa mga rebelde. Kaya nga, out of nowhere, saan ho itong nanggagaling itong peace talk na ito? Hindi ko maintindihan kung saan galing ho yan eh. Kasi tinuloy nyo naman eh. Bakit biglang bumawi kayo? Hindi ba ho? Sino ho ang nag-utos sa inyo? Sino ho ang boses na bumulong sa inyo para itigil, para magkaroon tayo ng peace talks? Kasi hindi yan ang inyong ginawa nung unang pagtungtong ninyo. Itinuloy nyo eh. Ang gawain ng NTF-ELCAC. Ilang beses ko pa nga pinuri yan eh. Di ba? Na, buti tinuloy yung ginagawa ng NTF. Natuwa pa ako nung inilagay si BP Sara Duterte sa NTF-ELCAC. Kasi nga po, si BP Sara Duterte talaga naman pong meron laban ho yan pagdating sa NTF-ELCAC. Pero anong nangyari? Bakit biglang magkakaroon tayo ng ganitong executive order? Yun ho sana hindi ko alam kung saan ang gagaling. It's time na sana magsalita ng ating presidente. Ano ba talaga ang ito ho ba ay pipirmahan ninyo? Totoo ba ito? O ang mga nagtutulak lang ho nito ay yung mga nasa paligid ninyo? Gano'n lang naman ho kasimple. Di ba ho? O ito. Panoorin nyo to Grabe ho itong ay nako. Gusto kong komentuhan ito eh. Kasi ito dapat ang hindi ko nga maintindihan at hindi masyadong nabigyan ng pansin ito sa mainstream media. Pero okay lang naman kung i-deny niya. Kasi yun talaga yung gagawin niya for sure. Kasi trabaho niya yun at nasa Congress siya. Pero ako, I swore under oath na I would tell the truth and that is the truth. Si Raul Manuel ay recruiter din ng NPA. Disclaimer lang, hindi ko po nakita si Raul Manuel personally. However, kasama ko po si Eric Casilaw sa Sitio Balacayo, Barangay Namnam, San Fernando, Bukidnon. Kami po ang nag-facilitate ni Raul Manuel, kasama si Daniel Duliosa, kasama ni Kurt Russell Sosa, kasama ni Angeli Fortich, basta marami silang kasama. 16 of them, ko po yung may hawak ng recommendation letter nila. Kasi po yung harboring site namin ay ilang kilometro lang sa harboring site ng unit ko. Hindi po ako nandun physically sa unit ko dahil I was pregnant. So doon po ako sa regional headquarters pero napakalapit lang po namin sa kanila. So I facilitated them. Una, natulog sila sa UCCP Haran and then kinabukasan, doon sila dumaan sa barangay San Jose sa San Fernando, Bukidnon. Lorena Ombalino, no to peace talk, yes to tally. Tama yan. Doon. Tama ba ko, diba? Tapos, dumaan sila sa Salog River. I-explain ko saan sa dumaan, baka sabihin niya, hindi ko alam.
sa Salog River, and then after how many days, 5 days, nakarating sila sa range ng Sitio Bolo, Barangay Daguhoy, Talaingod, Davao del Norte. So umabot sila siguro ng siguro 2 weeks. Ang iba kasi deployment na eh. For example, si Kurt na deploy na siya sa ibang area. Yung iba 2 weeks hanggang 1 month na nagstay sa unit namin mismo. At may mga kasamahan po ako na wala dito na they can attest na Raul Manuel is there. So, what does that make of Raul Manuel? He is a member of the Communist Party of the Philippines, but he is not a member of the New People's Army. So, member siya ng Communist Party of the Philippines. Very Yes. clear. Coming from you, baka sabihin ni Manuel na tuturuan kita. No student ka ngayon, di ba? Hindi ka pwedeng turuan. So, si Raul Manuel is a member of the Communist Party of the Philippines. Communist Party of the Philippines. Is that Raul Manuel, the same Raul Manuel that is the Raul party list representative Yes. ng Kabataan? The same person? Yes. The same person? Yes. So, puro kasinungaling yung sinasabi niya na wala siyang koneksyon sa CPP, NPA, NDF. Bala siyang buhay niya. Ha? Yes. For the record. Yes. Ate, sagutin mo na maayos. Pabihira ka. Sabi niya kasi bahala siya sa buhay niya. Hindi kasi sinasabi dito, hindi siya membro ng NPA pero siya ay membro ng CPP. Ano ba ibig sabihin nito? Kasi kaya nga tinawag na CPP-NPA. NPA yung kanilang armed group. Ibig sabihin humahawak ng armas. Pero CPP-NPA, iisa ho yan. Okay? So ano daw ang sabi ni ate na ginagawa nitong si Raul? Si Raul. Siya daw po ay nagre-recruit dito sa mga kabataan. Okay? Para ho sumali sa NPA. Recruiter ho ay pambihira. Scammer pala ito. Kung ganun. Raul, ikaw ho ba scammer? Nagtatanong laang. Kasi recruiter ka daw eh. Para sumali sa sa mga NPA. Totoo ba yan? Alam mo isipin nyo eto, mismong binuking sa Senado ni hindi na balita? Paano nangyari yun? Tama, mali? Bakit hindi ho na balita ito? Pambihirang balita, oo. Media. Nga pala, media. Ang media nga po pala ay alam natin, pinasok na ng mga komunista yan. Sabi ni Ray Bohol, Banat Bay, sino po ba ang dapat mag-follow up sa kaso ng kidnapping ni Franz Castro sa Davao? Yan po ay nasa korte na Sa totoo lang po, korte ho yan Kasi alam nyo, kaya masalimuot minsan pag may kaso-kaso. Kasi may oras na ibinibigay yan May panahon na binibigyan sila para sumagot. May panahon, hindi ko kabisado yung kaso niya. Yun ang problema. Kaya hindi ho tayo makakomento dyan. Nasa korte ho yan. Korte ho ang... wala na ho yan. Alam ko wala na sa sa PI. Ibig sabihin talagang nasa korte na yung kaso nila. Kaya nga nakapagpiyansa. Piyansa lang po yung ginawa ni Franz Castro So dinidinig pa rin po yung kaso na yan. Hindi lang napapabalita siguro sa media. Alam mo naman na media. Ang media. Di ba? Media talaga, media Yes, of course, he will deny it. No, the same as what we did nung nasa legal front organizations pa. We always deny because it is our responsibility to hide our identities na kami ay mga membro ng underground mass organization at members. So, kanila daw katungkulan na itanggi na sila ay membro. So talagang tinatanong ni Bato, ikaw nagsabi niya na talagang si mismo, si Raulo mismo ang nagre-recruit. Oo, pero itatanggi niya yan, sabi nitong babae. Kasi nga, part ng kanilang trabaho ang itanggi ang kanilang pagka-identity nila. Ng Communist Party of the Philippines. So for the record, just for the record. No. For the record. For the record. You are categorically speaking that he is a member of the Communist Party of the that Representative
Raul Manuel of Kabataan Party List is a member of The Communist Party. the Communist Party of the Philippines. Yes. So very clear yan. Very Yes, clear. Chair. So kung siya ay nagdi-deny, nagsisinungaling siya. Very clear. Yes. Okay. Okay. Because that is your usual modus operandi to deny every time you're being asked. Yes. Am I correct? Correct. Yes. Yes. Kate Traka, please, you have the floor. Good afternoon, sir. In addition, sir, I also worked with Raul Manuel when he was the UP student regent in the University of the Philippines. And kasama ko siya, and we were recruiting for KM and for the Communist Party of the Philippines. And we facilitated yung NPA recruitment as well within the university. So, Ayan, no? Witness na mismo. This is, ito ay clear evidence. Sabi nga, very clear. Very clear yan, ha? Very clear. Very clear po na sinasabi dito. Hindi ho ito hearsay. Ika nga. Siya mismo, kasama niya nagre-recruit. At ito'y nagbalik loob na. Kasama niya nagre-recruit sa NPA itong si Raul. Naku po, patay tayo dyan. Di ba? Iyon ang dyan eh. Naku, yari. Ito nga ang tanong dyan. Kayo mga kongresista dyan. Yung sa lintik na ethics na yan. Sumayaw si Tebes ng budots. In ethics nyo, ginawa nyo terorista. Tinanggal nyo bilang congressman. Eto. Si Raul. Nagre-recruit, di umano. Ito, sinabi na mismo ng kasamahan niya. Nagre-recruit sa NPA. Bakit di nyo tanggalin? Unless NPA na rin kayo dyan, di umano. Yan ang sabi nitong kasamahan niya na. Yan ang sinasabi niya na, kasama ko yan si Raul, nagre-recruit. Mantakin mo, nagre-recruit pala to, di umano, ng NPA. Yung sumayaw ng budot, ginawa niyong terorista. Ito, nagre-recruit ng NPA, di nyo ginawang terorista. Anak kayo ng weteng sa camera, sino ba yung ethics na yan? Sino ba yung chairman ng ethics na yan? Tutulog-tulog. Hoy! Nang gising! I am sure he will deny this, my good old friend Raul and workmate. We worked within UP, within the Committee Tagapagpaganap ng UP. Yun yung mastermind ng recruitment sa UP. He as a student regent at the time and me as the chairperson of Alay Sining, we planned and we executed, implemented Eto, chairman siya mismo. Alam mo, dapat ma-interview ito eh. Ma-interview. Kaya lang, baka hindi. Sabihin lang, bastos ng bunganga mo, banat ba? Hindi, alam mo, sa totoo lang, kasi ang alam ko, para katulad, na lang natin, itulad na lang natin sa ginawa nila kay Tebes. Di ba? Kung paano natanggal na congressman si Tebes, ang kanilang inilagay na dahilan ay yung ethics, di ba? Yan ang pinaka-ethics nila. Yan ang dahilan kung bakit tinanggal siya sa pagka-congressman. Isipin mo, mas matino pa pala ang ginagawa nito ni Raul kaysa kay Tebes. Di ba? Si Tebes nagasayaw-sayaw, ayaw umuwi, hindi umaattend ng physically, hindi umaattend, kaya siya ay tinanggal bilang congressman. Ito, nagre-recruit sa NPA. Di umano. Bakit hindi man lang tanggalin? Tama, mali? Yung ethics dyan sa Congress natin, tutulog-tulog kayo dyan? Ha? Ano nangyayari sa inyo? Bakit pinamumugaran na kayo ng mga di umanong recruiter ng NPA dyan sa loob ng Congress? Diba? Ay, naku, pambihira. For the NPA, kami yung nagpapatupad ng mga quota doon kung ilan yung NPA na dapat ma-recruit ng bawat chapter ng KM for each college na meron sa UP. So, kaya siya pumasok sa NPA Mindanao, kasi man susunod yung mga tao sa kanya kung hindi siya nagpupunta doon, di ba? So, the same with me, kasi leader ako. So, sabi nito ni Alan Katubog, Banat Bay, tanggal ka talaga kahit saan trabaho pag nag-awol ka. Tanggal sa trabaho. Okay. Ang tanong, eto,
O, kung yan ang argument mo, sige, sakyan kita. O, sakyan kita. Mas malala po ba yung hindi uma-attend kesa sa isang tao nagre-recruit para sa terorista? Tanungin ko lang, ha? Ano ang mas malala doon sa dalawa na yun? Sige nga, ikaw na sumagot. Okay? I'm not saying wag, ito baka akala mo, sinasabi kong wag tanggalin si Tebes. Hindi yun ang punto ko dito, Brad. Hindi ka nakikinig. Bumili ka ng panlinis na tenga mo, makinig ka. Okay? Makinig ka na mabuti. Wala ko sinasabi na wag tanggalin si Tebes. Ang sinasabi ko dito, mas malala pa ba ang ginawa ni Tebes kesa sa mag-recruit para sa terorista? Diba? Yun ako nagtatanong lang. Sa katunayan, sabi nga ni Esme, pwede pa nga mag-zoom kasi ginagawa naman ng camera yan Di ba na nag-zoom lang. Kaya nga, let's follow your logic. Yung maliit mong logic. Bakit? Mas malala pa ba yun? Ikaw na sumagot I had to go to NPA Mindoro. How can I recruit NPA kung ako nga ayoko, di ba? Umuwi siya Hindi siya nagtuloy mag-NPA. Nagtuloy ako. Pero okay lang naman kung i-deny niya. Kasi yun talaga yung gagawin niya for sure. Kasi trabaho niya yun at nasa Congress siya. Pero ako, I swore under oath na I would tell the truth and that is the truth. Si Raul Manuel ay recruiter din ng NPA. Thank you, sir. Raul Manuel is a recruiter of the NPA. Grabe. Yes, sir. That's what you're saying, right? Yes. By the way, highway, ito po ay lumabas na balita mga ilang araw nang nakakaraan. Hindi ho lumalabas ito sa quote-unquote mainstream media. Lumabas lang po ito doon. Siyempre, alam na natin sa SMNI. Doon sa iba, hindi lumabas. Ang dami tuloy nagtanggol dito kay Tebes. Sabi, hindi naman nagawul si Tebes. Ayaw lang siyang pag-atinin ng Congress. Di ba? Yun na nga dyan, nakakataka Bakit wala sa mainstream media yan? Dalawa lang yan. It's either bayad ang mainstream media para manahimik o di kaya mga NPA na nasa loob ng mainstream media. Yan ang totoo dyan. Tuloy natin. We were planning, implementing recruitment programs for NPA recruitment, sir. So ngayon ay kumukulo na yung aking dugo habang titingnan ko itong tao na ito. You know, this is we might be laughing right now, but for all we know, this is a very serious matter. Yes, sir. You can just imagine a congressman of the Republic of the Philippines enjoying all the perks, enjoying yun enjoying all the perks. Naku po, pambihirang buhay. Ano yung perks? Maraming perks ang mga congressman aside from dun sa extraordinary fund nila. Ang dami pa ho nilang natatanggap dyan. Travel expenses at kung ano-ano pa. Ang dami ho niyan, mga miscellaneous na sahod. Pati mga hindi sila pwedeng kasuhan ng mga maliliit na kaso. Ang dami yung perks na natatanggap niya mga hindot na yan. Baka mamaya nakawangwang pa iba dyan Yung iba dyan naka numero 8 pa. Hindi natin alam. Di ba? Sigurado ako sa dami ng mga perks niyan. Tapos recruiter pala di umano ng NPA. At the same time undermining this government. Undermining the state. Nako. Yes, sir. Di ba? Kaya pala tuwang-tuwa itong tao na ito nung sabi na pinaganahan lang sila na papasukin daw yung ICC. Tuwa itong tao na ito. Talagang tuwang-tuwa siya na imbestigahan ako ng ICC. Tingnan natin ngayon, ikaw ang imbestigahan ko. Palakpakan! Ikaw. Bato. Senator Bato, wag lang puro daldal ha. Tuluyan mo yan. Babantayan namin yan. Wag lang puro daldal. Baka mamaya puro, kasi alam nyo Senator Bato, isa yan sa dahilan kung bakit ikaw ay binoto ng taong bayan dahil bilang lumaban sa war on drugs, lumaban sa terorista dahil ikaw ay dating PNP chief. Ikaw ay talagang bata ni Pangulong Duterte kaya inaasahan namin lahat ng ipinaglaban ni Pangulong Duterte nung panahon niya ay ipagpapatuloy mo sa Senado.
Senator Bato, parang walang kabalak-balak ang Congress na pag-usapan yan. Yung basta sila, banatan lang si Sara Duterte, yun na yun. Parang walang balak ang mainstream media na i-discuss yan. Sana ho, medyo araw-arawin nyo ho, ha? Ang investigahan ko, I will do all my parliamentary powers. Yun, ha? To pin you down. Sabihin na, tingnan natin. Ikaw pala talaga ay membro ng Communist Party of the Philippines, which is the partido of the New People's Army who is trying to destroy this government. Ganun pala talaga itong tao na ito. Tingnan natin. Tingnan natin. So, thank you for those revelations. Yes. I am being a Filipino, hindi ako pwedeng forever tayo lulukuhin itong mga tao na ito. Nako, hindi dapat ko pwedeng forever tayo lulukuhin. Destroying the government from within the government. Alam mo, Senator Bato, ito lang masasabi ko sa iyo, ha? Gumaya ka kay Catherine Bernardo. Hindi forever nagpapaloko. Hindi totoo naman, di ba? Gumaya ka po kay ano, ha? Pag sinabing chapter close na. Huwag na tayo magpaloko. Tama na. Tama na ang isa, dalawa, tatlo, pwede na yon. Pero pag paulit-ulit, nakailan na ho ba yan? Nakailang term na po ba yung si Raul? Huwag na tayo magpaloko, pambira, oo. Senator Bato, ha? Galaw-galaw po, para kayo na lang wala ho kami maasahan. Kayo lang ni Senator Tolentino ang talagang kita nyo, kayong dalawang senador lang na andyan. Papayag ba tayo nito? Naku, hindi ako papayag. Tayo ng ganitong klase mga tao sa ating gobyerno? Granting, provided by the Constitution, yung party list, ay pwede sila mag-represent dyan. What they are doing right now is talagang kakasama ng ating bansa. And I am dedicating my life for this fight. Yan. Nakapag-retire ko sa Philippine National Police. Hindi ko mabilang kung ilang girang dinaanan ko with this NPA. New People's Army nito. At sa awa ng Diyos, nakapag-retire ako. Ngayon, nagkapag-retire na ako. Dito na hindi na ako ngayon makipaglaban sa inyo sa armed struggle. Dito ko kayo lalabanan sa inyong parliamentary struggle na sinasabi ninyo. Legal sa legal. Tingnan natin. Senador ako ngayon. Tingnan natin. Itong mga tao na ito, ito yung nagpapahirap ng Pilipinas eh. Ito yung nagpapahirap ng Pilipinas. To be frank about it. Sabihin man ninyo na sinira ko yung parliamentary courtesy. But my love for this country is above and beyond parliamentary courtesy. Ay, sana naman. Totoo. To be frank about it. Kumukulo ang dugo ko, nakikita ko itong patawa-tawa, pa-smile-smile. Yung pala'y anay pala ito na sumisira ng ating lipunan. Naku. Diyos ko. Bakit meron tayong ganyang mga congressman? Sige, continue. Sinong gusto magsalita? Ha? Hindi pa tapos. Sorry. Nakalimutan ko. Na-high blood kasi ako eh. Sige, pasensya ka na. Continue, please continue. High blood na pala siya, no? Hindi. Malumanay lang. Alam mo, cute to si Bato eh. Malumanay lang siya ma-high blood eh. Para nakaka-smile pa eh, di ba? Pero sana ako, Senator Bato, suportado namin po kayo ng Banateros na ipagpatuloy nyo itong laban na ginagawa na itong kasi alam nyo, at totoo lang, isipin nyo to. Dati, tama naman eh. Ganyan yung ilalabas ng NTF-ELCAC eh. Paano po ngayon pagka nagkaroon na ng peace talks, amnesty program ang gobyerno, ano na mangyayari sa NTF-ELCAC? Di ba? Kawawa na ho tayo niyan.
Senator Bato, kayo na lang ang pag-asang nandiyan sa Senado na lalaban ho dito. At kayo, si Senator Tolentino, alam ko yan, sigurado yan. Ayaw niyan sa mga NPA, ayaw niya mga yan. Si Senator Robin Padilla at saka si Senator Bongo, yung mga kawal ni Pangulong Duterte, yan ho ang mga lumalaban talaga sa mga NPA. Sana ho, i-focus nyo talaga. Ipaglaban nyo ho. Sana lang. Nai-vlog na din ako sa joke. So yun po, no, lumabas sila and then after that, sila lang po yung sila po yung mga, napakarami kong sinabi kanina mga estudyante, nagpapakita lang po yun, napapatunay lang yun, no? It's an objective basis na may efforts talaga, napakalaki talaga yung efforts ng CPP, NP, NDF na mag-recruit po sa mga kabataan. Kasi sila yung nagiging second liners para maging politiko and military cadre. Hindi mo nagtanong si Raul Manuel na ano kaya, sir, kung ikaw na lang mag-armas, lumabang ka doon sa bundok, bakit kami... Sir, mali yan! Bawal ho ang baga-armas. Paano mag-armas yan? Armas. Wag! Bawal ho, sir. Hindi niya kaya, hindi ko feel. Sabi siguro niya, not me, I'm just a politician. Yung tanong mo naman, Senator Bato, alam ko na kagad ng sagot eh. Pag nire-recruitin nyo, hindi nyo sabihan yan. No. Tinan mo, tumatawa tuloy yung tinanong mo. Senator Bato naman eh. Common sense naman eh. Paano hahawak ng armas yan? Baka ibang armas ang hawakan yan, sir. Baka ibang armas ang hawakan nun, ano? Diba? Una po kasi ako sa kanya. Nauna ka sa kanila? Nauna ako sa kanya. Ibig sabihin mo, senior ka sa kanya? Opo. Thank you. Ang mga kabatch niya po, si Kate Raka. Kaya si Kate po yung kanina nag-explain regarding kay yung mas malalim na participation ni Raul Manuel. So, you mean to say, kabatch mo siya? Yes, sir. Magsabay kami nag-student council and nung naging student regent siya sa UP, I was also operative ng CPP sa UP. So parehas kami nag-ooperate under the same committee. And then, actually, bago ako mamundok, ay nagpaalam ako sa kanila. Sabi ko, Raul, mag-NPA na ako sa Palawan. Paalam lang ba? As a friend. Tapos, kasi, baka ma-convince ko siya na mag-NPA din. And he told me na he's planning to be a part of the Congress sa KPL. So, we went our separate. Ang pinili daw ni Raul, etong kaibigan niya, sabi niya mag-NPA na ako, ha? Sige. Sabi naman ni Raul, sa Congress ako, maraming boys. Sorry naman! Hindi maraming boys. Maraming extraordinary fan doon. Sabi niya siguro. Kasi, sabi niya, mas mamukhang mababango ang mga congressman kaysa sa NPA. Mas mukha silang mababango doon. Ang grabe ang bango nila doon. But we had the same goal, no? Recruitment pa rin, no? Bigger pool for the NPA. So, ito si Raul, hindi niya choice mag-NPA. Pero, he's part the body na nagre-recruit for the NPA. So, there's that truth na kasama ako at yung iba pang mga kabataan na sumunod sa akin ay recruited under the influence of the same party list, sir. Kasi yung Anak Bayan, Alay Sining, LFS, sila yung binabati natin si Pia Miel ng happy birthday. Organizations na founding organizations ng Kabataan Party List. Anak Bayan, League of Filipino Students, Alay Sining, and other organizations na affiliated sa left-wing Red. No, yan yung happy birthday to Arzel Joji Corpus. No, ay founding members ng Kabataan Party List. And it's true na under their influence, no, ay maraming batang nare-recruit into the NPA. And I was one of them. Si Raul, siguro mas masaya sa Congress. Abay, mas maraming doon. Mas masaya doon. Maraming mga mababango doon. Masaya talaga siya sa Congress. But anyway, yun nga.
Grabe palang ginagawa itong mga tao na ito. With your revelations, I would like to thank you. With your revelations, the more na I am emboldened to move for the, kung pwede lang, i-scrap yung party list system na yan para mahinto na yung pakikialam ng mga hindi pwede. Paano yung mga asawa ng mga congressman? Saan sila tatakbo? Sa ating kongreso. Yan, nagiging free ticket nila yan eh. Yung party list system para pumasok sa kongreso. But anyway, since it is provided for in our constitution, wala na tayong magawa dyan. Ang habulin ko na lang na ma-amend itong party list system na itong mga makakaliwa na nagre-recruit ng kabataan papunta sa armadong New People's Army ay talaga maharang ito ng kumilik itong kanilang mga yung party list nila. Dapat maharang talaga ito. Hindi po takbo kaya ako, no? Bilang party list representative. Tapos ang aking plano ay at panawagan ay pag ako nanalo, magfa-file ako ng bill na magpapatanggal ng party list. Payagan kaya ako dun? Kaya lang, isipin mo, ang dami na rin party list member na congressman, representative. Napakahirap niyan para tanggalin. Alam mo kung sino may pangalan yung party list na yan? Ilaan nyo. Kung saan batas nagsimula, kung saan konstitusyon nagsimula yung animal na party list na yan. Hindi ako talaga pag ako pumasok ako bilang sugar daddy party list. Ipaglalaban ko na matanggal ang dalawa lang ang ipaglalaban ko, matanggal ang party list at saka hindi pwedeng umakyat sa 30,000 ng bigayan sa mga sugar baby. Ay, may ganun. Hindi, kasi para di ba? May protection naman ng sugar daddy. Kasi kawawa na sila ngayon eh. Lalo na pag may lumabas na iPhone 15 Pro Max. Alam mo na. Kailangan bumili talaga. Hindi maiyayabang yan sa mga kaibigan nila. Mantakin mo yung mga kaibigan ninyong babae magaganda. Wala naman trabaho. Pero naka-iPhone 15 Pro Max. Di ba? Ako, Gene Corpus, bibili ako ng iPhone 15 Pro Max dito, ha? Dalawa. Ay, bakit dalawa? Grabe, no? Pwede itong pabayaan natin ito. Talagang gagawa natin, hanapan natin para na ma-amend yung party list system law. I think I would like to solicit the support of my very good friend here, colleague Senator Tolentino. Ayan. Na maayos natin itong Party List System Act. Na hindi na makapasok itong mga tao na sumisira ng ating lipunan. Ayan o, so sa tingin ko, suportano ito ni Senator Tolentino eh. Ito po. Gusto ko lang punahin ito kasi alam nyo, ilang araw na pinupunan ni Senator Tolentino itong backlog ng plaka ng motorsiklo. Alam nyo kasi sa totoo lang hanggang ngayon, ewan ko nga hindi ko maintindihan, hindi na nasolusyonan yan. Tapos lalo pa daw tumataas. Yung dati 9 million lang, ngayon 12 million na ang backlog. Backlog naging 12.9 na ito ngayon. Isipin nyo, bakit, ano ba talaga problema? Ba't alam mo sa Lazada, pwede ka umorder niyan. Buti pa yung mga nagbebenta sa Lazada, meron silang machine. Itong gobyerno natin, wala. Ano ba yon? Pinahihirapan nyo ba ang tao para kumita yung mga LTO? Ano ba yan? O sabi nga ni Senator Tolentino, baka next year, 15 million na yan, 16 million, hanggang umabot na ng 31 million yan sa pagkatas ng 6 na taon. Ano ba talaga ang dahilan ninyo at bakit yan po ay tuloy-tuloy na may backlog yan? Yang plaka ninyo, pambira kayo. Senator Tolentino, dikdikin nyo yan. Kasi alam mo, pinakakawawa talaga dyan. Yung mga motorsiklo lalo na pagka pinara sila ng mga traffic enforcer.
na akala mo mayayaman. Hindi, bakit gano'n naman ang banat mo? Banat ba? Kasi parang ano yung mga yan eh, galit na galit sila. Pasensya na, tawagan ko ng bansin ng mga traffic enforcer at saka ilang mga HPG dyan. Galit na galit sila sa mga mayayaman kasi daw nangaalipusta, ganyan-ganyan. Pero sila naman, ang pinapara nila lagi, yung mga may hirap din. Oh, yung mga nakamotorsiklo, titingnan nila kung anong violation, mga plaka. Kaya alam mo, naintindihan ko naman na dapat nilang hulihin pagka walang plaka. Minsan hindi mo masisi. Ang tagal lumabas ng plaka sa LTO, buti pa sa BMW, lakas ni RSA. Hindi, walang biro. Pagka kay RSA mabilis ang pag BMW bilis lumabas ng plaka eh. Ganun talaga life. Hindi ako nagyayabang na hindi ho yun na ibig ko sabihin na may BMW ako. Hindi yun na ibig ko sabihin. Ang ibig ko lang sabihin, bakit hindi, doon niya hindi ko maintindihan. Pagka mga mamahaling sasakyan, ang bilis lumabas ng plaka. Pag mga motor na lang, ang tagal lumabas ng plaka, bakit? Anong pinagkaiba nun? Lagay? Hindi ba ho? Nakakairita sa bayan natin eh. Ang bilis lumabas talaga ng plaka pag mamahalin yung binili mo sa sasakyan o kaya di motor na mamahalin, mga big bike. Ang bilis lumabas ng plaka. Pero pag yung mga underbone, grabe ho sa tagal. Anong problema? Hindi ba ho? Tapos sasabihin ninyo, maglagay na lang ng virtual plate dyan. So pagagastusin nyo pa, pa-order nyo pa sa Lazada. Isipin nyo yan sasabihin nila, maglagay na lang kayo ng virtual plate. Tapos pag tumingin ka sa Lazada, meron naman magpiprint ng virtual plate mo. Di ba? Anong klaseng katarantaduhan yun, LTO? Sana ho, Senator Tolentino, talagang idikdik nyo po yan. Bantayan nyo po yung LTO na yan. Yung LTO natin parang paurong ng paurong eh. Dati umaayos na yung LTO eh. Mula nung pinasok ni Guadis yan eh. Tapos napalitan na. Ganun pa rin. Paurong pa rin ng paurong. Diba? Asa na? Kamusta na yung yung papel nyong lisensya? Ganun pa rin ba? Pambira kayo, oo. Anyway, ito ba? Ito, gusto ko lang purihin ito ha. Maganda ho ito, ha? Natuwa ako dito. Ayan. Sabi ko naman sa inyo, pagka tama, palakpakan, pag mali, banatan. Dito sa part na to, maraming salamat, Pangulo Marcos, dito sa ginawa ninyong pagpapatuloy kay Benjamin Acorda. Alam niyo kung bakit gusto ko to si Benjamin Acorda? Hindi lang dahil siya na-interview natin ito, nakausap natin ito. Napaka-tikas ho nitong maman to. Sabi, ang tawag nga sa kanya is a humble servant. Hindi ho ito mahilig sa media, hindi ho ito mahilig sa publicity. Sa katunayan, napakahirap po para ma-interview siya. Hindi ho kasi siya mahilig. Ang dami hong accomplishment ng kanilang hanay sa pulisya sa taas. At alam nyo, marami ako nakakausap na mga pulis at natutuwa sa mga ginagawang pulisiya at paglilinis nito ni PNP Chief Acorda at hindi ho siya pumapapel. Marami ho dyan na pumapapel lang. Yung mahilig pumapel, ayoko na lang magbanggit kung sino ha. Yung nang labas sa media pero wala namang masyadong accomplishment, puro speech. Di ba? Ayoko. Ito hong si PNP Chief Acorda, simple lang. Tahimik na tao. Napakatahimik na tao nito. Napaka-humble servant. Ano lang, ang definition ko nga sa kanya, public servant, trabaho lang. Pag nakarating sa kanya, talagang tinatrabaho niya na malinis. Ang sabi nga niya, di ba? Isumbong lang sa kanya pag may tiwaling pulis. Kahit dito sa channel na ito, tayo magpaparating sa kanya. Isusumbong natin sa kanila kung meron mga tiwaling pulis sa lugar ninyo. Sabihin nyo lang, bagbigay lamang po kayo ng sapat na, hindi lang kwento ha. Dapat may ebidensya.
Sana tuloy-tuloy. Kasi dapat December, I think first week of December, dapat retired na siya. Pinalawig ho ni Marcos hanggang March 31, 2024. Bata pa po ito kasi. Napaka tahimik, hardworking na tao at bata pa po ito. Maraming salamat sa pagpapalawig ninyo dito kay PNP Chief Benjamin Acorda. Ayan, dahil dyan, palakpakan. Okay. Ito. Ito naman, ito. Meron lang akong isang matinding babala. Babala ho ito, ha. Michelle D in the house. Literal na nasa House of Representatives kanina ang ating Miss Universe Philippines. Present sa kamera si MMD kung saan kinilala ang kanyang mahusay na performance sa pageant. Kasabay niyan, nag-submit din ng resolusyon ang Kongreso para i-congratulate si Michelle sa pagkakapasok niya sa top 10 ng Miss Universe. Gayon din ang appointment niya bilang Miss Tourism o Tourism Ambassador ng Pilipinas. I'm just so grateful, ultimately grateful to be... Ate, ingat ka lang dyan, ha? Meron lang ako sa iyong babala. Ingat ka lang ho dyan, baka mamaya kaya ka inimbitahan dyan para pagpilian na. Alam mo naman ito mga congressman natin. Mga matitikas ho ito. Dako! Madam, ingat ka po dyan sa mga buhaya dyan. Hindi lang ho sakim yan sa kapangyarihan, sakim pa sa asawa yung mga yan. Hindi ako nagsasabi lang ng katotohanan, pero mag-ingat ka ho, Miss Universe Michelle D. Ingat ka ho sa mga dyan. Marami ho mga kongresista dyan. Kita niyo yung mga asawa nila? Ang tatanda, ang babata ho. Ayoko na lang magbanggit, pero ang dami, marami kang makikita dyan sa kamera na matanda na yung congressman, yung mga asawa nila, either artista, kung hindi naman artista, dating beauty contestant, may mga title holder, alam mo na. Hindi ko naman una-una linisin muna natin, ha. Wala ko tayo sinasabing si Michelle D mismo may gusto niya. Ang ano ko lang diyan, baka mamaya inimbitahan siya diyan ng mga congressman para ho, alam mo na, baka pwedeng makadiskarte iba diyan. Maganda ba 'yan? Oh. Baka pwede nating bula-bulain na, isakay natin sa ayate. Oh. Ano ba? Ay, isakay natin sa kita mo pa naman yung mga nasa likod mo, ibang smile at ngiti at pagtingin sa'yo, iba parang, naku, yari ka. Dito kay pinapatawag ka ni boss. Baka mamaya may bubulong-bulong na sa'yo dyan, pinapatawag ka ni boss. Pwede ka ba maimbitahan sa opisina para magkaroon man lang ng photo op, ganyan-ganyan. Yari tayo dyan, mga... Mayaman yata si Michelle D. Alam mo, kahit mayaman si Michelle D, iba hong usapan pagko-congressman, di ba? Super yaman, no? Billionaire daw yan si MMD. Sana. Hindi, wala naman po ako una-una, wala po ako sinasabing against kay Michelle D, ha? Hindi ko po sinasabing si Michelle D ang may kagagawa niyan. Wala ko sinasabing ganon. Hindi ko sinasabing si Michelle D ay madaling makuha. Wala po tayo sinasabing ganyan, ha? Wala po tayo sinasabing si Michelle D ay hindi mayaman na tao at mukhang bibigay sa pera. Wala ho tayo sinasabing ganyan. Okay? Ang sinasabi lang natin, mag-ingat ka lang sa mga congressman. Namimili ho yung mga yan, eh. Gagawin ho lahat ng paraan yung mga yan. Baka dalhin ka sa Spain. Uy! Speaking of Spain, alam niyo ba istorya ni Spain? Ayoko. Chismis na naman yan, banat ba kasi namataan daw. Nag-post kasi si Andrea Brillantes ng picture sa Spain. Tapos pagkatapos nung caption ni Catherine ng chapter close. After a while, mga 2 days, 3 days, or 5 days after, nag-post si Daniel Padilla na nasa Spain. Yun lang. Kinikwento ko lang naman. Bakit ba? Kasi itong mga moka guys, kung ano kinikwento sa akin, Spain eh.
Tuloy. Pagpasensyahan nyo na. Tuloy. Like this, even if hindi ko po nauwi yung corona, I'm just so happy and blessed to be Filipino and to be able to represent all of you the best of my abilities. This lifelong mission ko po is really to spread awareness towards autism, inclusivity, acceptance, and empowerment. Hindi po nagtatapos just because tapos ang Miss Universe. Daddy show. Grabe. Galing. Alam mo, matalino to sa tingin ko. Huwag kang papaloko sa mga congressman dyan, ha? Matalino ka pa naman babae. Kaya lang, alam mo, mga congressman, mga buhaya yan. Kahit anong talino mo. Yun yung mga... Isipin mo ito, ha? Isipin mo ito. Yung pork barrel, napalitan nila ng iba't ibang pangalan na hindi sila nahalata. Akala nila. Ganun sila katalino eh. Ayaw na sambayan na ng pork barrel. Napalitan ng pangalan. Ganito, ganito. Hanggang ngayon, miscellaneous na lang. Di ba? Ganun sila katalino. Tomboy, sino ba nagsabi sa inyong tomboy si Miss D? Baka mamaya nakuha nyo na naman yan kay Sian Gaza, ha? Sino ba nagsabing tomboy? Inamin niya ba tomboy siya? Puro kayo chismis. Jojo de Guzman, ikaw mahilig sa sa tomboy ba daw yan? Kayo mga tomboy naman kayo? Hindi ko kasi alam talaga kung kung tomboy yan. May ebidensya ba kayong tomboy yan? Tiningnan nyo ba yung daliri niya? Yung kamay niya kung may... Hindi kasi nalalaman niya sa daliri eh. Di ba? Minsan yung height ng daliri, ginaganyan yan eh. Pag nalaman yan, doon mo malalaman. Opo! Sino nagsabi sa inyo? Inamin niya. Okay. O edi, ingat ka na lang. Sa mga tomboy din niya sa sa Congress. Wifey ang tawagan nila ni Rian Ramos. Mga ka-heart, salamat po. Okay, ayan nyo na kung tomboy kayo naman, pasensya na kayo mga congressman natin. Tomboy daw, di umano, sabi nito mga banateros dito, tomboy daw. Ewan ko kung totoo. Kung totoo man, pasensya na kayo, ganyan talaga buhay. Weather lang, mali kayo na naimbitahan. Dapat ang inambitahan nyo? Nagkamali kayo mga congressman. Ang dapat inambitahan ninyo ay si... Ayoko ng pangalanan. Mahirap. Madadali tayo. Kung sana, di ba? Sino sana inimbitahan nila? Jojo de Guzman, ikaw na sumagot. Alam mo yan. Siguradong alam mo yan. Sana ang inimbitahan nila ay si... Naku po, pambira kayo. Baganyan. Si Andrea. Ayun. Grabe, si Andrea. Si Andrea, bahala na kayo. Ano yun? Gusto ko magkape ng mainit na kape. Yung Amira tayo, yari tayo niyan. Gising na mga mocha girls. Magchismisa na tayo. Anong bagong balita? Tagal kasi gumising nito mga to eh. Anak ng wewe, alas 12 na. Ang bilis pa naman, alas 3 pa naman dito. Madilim na dito sa Japan. Ang pambihira kayo. Gising na! Sige na, maraming salamat. Hanggang dito na lang po muna ang ating balita. At magkita-kits ulit tayo. It's either mamayang gabi o bukas na umaga. Bahala na si Batman, ha? Maraming salamat po. Ito. Iwanan ko lang kayo nito. Thank you. Bye-bye. Nung pandemic, mas na-realize natin na yung mga branded stuff natin, ang dami mong branded stuff, hindi mo naman magamit. Diba? I'm not against na bumili ka ng mga branded stuff, pero nung pandemic, paano mo gagamitin? Pag Zoom, suit mo gamit mo yung bag mo, tapos pinapakita mo ganun, ay sorry, na-late ako, di ba? Bakita mo yung logo. So in other words, tama yung sinasabi ni Jesus eh. Do not store up for yourself treasures on earth where moth and rust destroy, where thieves break in and steal. If you store up for yourselves treasures in heaven where neither moth or rust destroys and where thieves do not break in and steal, where your treasure is, there your heart will be also. Kaya nga one of the tests para makitang committed tayo kay God is sa ating wallet.
One of the best tests. Kaya nga isa sa pinaka-problema ng mga tao during their time and until now is the love of money. The love of money is the root of all evil. Isang test yan na committed ka kay God. Minsan mas madali mag-serve kaysa magbigay. Minsan mas madali na attend na lang ako ng D-group kaysa tumulong. If importante sa iyo yung family mo, you will spend money for your family. If importante sa iyo yung career mo, you will spend money to achieve a strong career. If importante yung mga earthly things that you want to accomplish, you will use money to buy as many as you can. Pero if importante sa iyo ang heavenly things, ang gawain ni Lord, you're also gonna spend money for that.